Welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 6, Thursday. Amen. So Thursday na tayo. Mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 25:14 to 15. For the kingdom of the heavens is just like a man about to go abroad, who called his own slaves and delivered to them his possessions. To one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And he went abroad. Amen. So dito ngayon, service na ang pag-uusapan natin. Kasi ang pinag-uusapan dito ay mga talent na. Talent at possession na binigay ng Panginoon. So, binigay niya ang kanyang possession, ang kanyang mga ari-arian. Nagbigay din siya ng mga talent ayon sa abilidad ng kanyang mga alipin. At siya ay umalis na at nag-abroad. Nag-abroad na ang ating Panginoon. At pinagkatiwala ang kanyang ari-arian sa atin. So, mga kapatid, seryoso to. Bawat isa ay mga alipin dito sa loob ng kaharian. Tayong lahat ay mga alipin. So, magbasa na tayo. This parable of the talents is like the parable of the 10 virgins, concerns the kingdom of the heavens. The man here signifies Christ, who was about to go abroad, that is into the heavens. Verse 14 says that this man delivered his possessions to his slaves. The slaves signify believers viewed from the aspect of service. Amen. So, ito ay isang pagsasalarawan na ang tinutukoy dito, ang taong tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, siya ang master, siya ang Panginoon. At bago siya nag-abroad, so ibig sabihin, bago siya umakyat sa sangkalangitan, malayo ang kanyang pinuntahan. Amen. Ay kanyang pinagkatiwala ang kanyang mga possessions at binigyan niya ng mga talento. 1, 2, 5. Tama ba ako? Okay. So, iba't ibang bilang ng talento ang binigay niya. Sige, checkin ko muna. Tama. Yung isa, binigyan niya ng 5 talento. Yung isa naman ay 2. Yung isa naman ay 1. So, ang pinakamataas ay 5. At ang pinakakonti ay 1. At yung medyo regular lang ay 2. So, huwag nyo nang alamin kung ilan ang talents nyo. Yan ay maihahayag na lang sa panahon ng ating mga paglilingkod. Katulad si Pablo, 5 talents yan. Diba? Ang dami niyang abilidad. At yung ang dami niyang talento. No? Yung mga kakayahan, abilidad. No? At 5 talento. Si Witness Lee, si Brother Lee, mga tigla 5 talento yan. Tayo, karamihan siguro, at least 1. No? At least meron. Walang magsasabing walang talent. At least merong 1 talent. Kaya huwag kang magsabi, brother, wala walang-wala ako. Hindi, meron yan. At least 1. At pwede ko nga sabihin, marami sa atin, mga 1 talento lang. Pero importante yan. Pero sa status, lahat tayo ay mga slaves. Mga biniling alipin ng Panginoon. Hindi ba binili tayo? At dito sinasabi, alipin tayo. Binili tayo, at tayo ay mga alipin ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. At siya ay pansamantala umakyat sa sangkalangitan, pero babalik siya. At ang kanyang pagbabalik ay panahon ng kwentahan. Kumusta na yung talent na binigay sa iyo? Ginamit mo ba?
No? Ikinalakal mo ba? No? Baka naman binaon mo lang yan sa lupa. Nako, seryoso yan. Kaya lahat ng mga believer dito, merong responsibilidad kasi binigyan sila ng talento ng Panginoon. Kaya nga yung mga unang panahon, hindi natin alam ito. Akala natin, basta Kristiyano ko, okay na yun. Hindi. Biblia, sinabi niya, merong talento na binigay. At ang Biblia, sinabi rin niya na dadating ang isang kapanahunan, bawat isa makikipagkwentahan sa Panginoon. Kaya sinasabi ko, seryoso to. Huwag tayong relax. Ang relihiyon, ayoko manira sa relihiyon, pero yan naman talaga ang totoo eh. Tinuruan tayo maging relax. Basta pumunta ka lang sa mga so-called gathering. Okay na yan. Diba? Hindi masyadong binigyan ng pansin ang paglilingkod. Kaya bumabalik tayo sa dalisay na salita. At muling pinapaalala sa atin, bawat believer merong talento. Ito ay salita ng Panginoon. Amen. The believer's status in their relationship toward Christ is of two aspects. In life, they are virgins living for Him. In service, in work, they are His purchased slave serving Him. Dalawang status na mahalaga na makita ninyo. Sa buhay, tayo ay mga birhen. No? At bilang birhen, mahalaga ang ating katayuan bilang mga patotoo ng Panginoon. Dapat puspos tayo ng Espiritu. So yun yung aspekto ng buhay. Pero sa aspekto naman ng paglilingkod, dapat makita mo na ikaw ay dapat gumagawa, naglilingkod at may katapatan sa Panginoon. Bilang birhen, nagbabantay. Bilang lingkod na alipin, tapat na naglilingkod. So yan yung ating dalawang status. Parehong mahalaga yan. Amen. I believe that the possessions delivered to the slaves include the gospel, the truth, the believers, and the church. The believers are God's inheritance, God's possession. Matthew 24:45 indicates that the believers are also His household. Amen. So meron ditong apat na binanggit sa atin bilang possessions na binigay ng Panginoon sa atin na may kinalaman sa ating mga paglilingkod. So apat yung binanggit dito. Yung gospel. Yung gospel ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At yan ay pwede natin gamitin upang dalhin ang mga tao sa kaligtasan. Kaya sabi sa aklat ng Romans, ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas sa mga tao. Pero kung walang magpipreach ng gospel, walang gagamit ng ebanghelyo upang ihayag ang mabuting balita sa mga tao, paano sila maliligtas? Siyempre, ang alam lang ng mga tao ngayon ay pinanganak akong nandito na sa relihiyon. Ito na, araw-araw, gagampanan ko. So yun ang alam nila. Pero sa Biblia, kailangan i-preach mo yung gospel sa tao. Dalhin mo ang ebanghelyo hanggang yung tao ay manampalataya sa Panginoon. Kaya sinasabi niya sa Mark 16:16, ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sino ang magpipreach dyan? Para yung tao ay manampalataya, madala sa bautismo. Siyempre, yung mga believer. Huwag ka na magantay ng pastor. Mga believer ang inataasan dito. Lahat ng believer ay slaves. Kaya meron tayong responsibilidad. Diba? Ano pa? Yung truth, katotohanan. Ang mga believers dapat naghahayag ng truth, katotohanan. Biblia, tinuturo nila.
Hindi mga haka-hakang pagtuturo na walang batayan sa Biblia. Kailangan ang katotohanan ay maihayag natin. At ang realidad ng mga katotohanan ay si Kristo mismo. Siya ang realidad ng katotohanan. Sino magtuturo nito? Mga believers. Yan ay possession na ipinagkatiwala sa iyo at binigyan ka ng talent para ihayag yan. Hindi ba naisip? Meron tayong responsibilidad. Ano pa? Okay. The believers. Yung mga believer. No, ang mga believer ay mana ng Diyos, inheritance at possession ng Diyos mismo, ipinagkaloob sa atin para para alagaan natin. Pastulin natin. Pakainin ng salita. Bisitahin. Di ba? Ipanalangin. Yan ay mga possession ng Panginoon. At yung pang-apat, yun yung eklesiya. Eklesiya ay ang mga believers. At yung word na eklesiya ay meeting. Paano ka maglilingkod sa Panginoon kung ikaw mismo hindi ka nagmi-meeting? So, importante na lahat ng mga believers ay nagsasama-sama, nagpupulong bilang eklesiya. At diyan, dapat faithful ka. Faithful ka sa meeting. Kasi yan yung pinakamalakas na kahayagan ng katawan ni Kristo, yung pagpupulong. Nagsasalamuhan, nagpupropesiya, nagpa-function, nagtatayo. So, ito yung mga possession na binigay sa atin. At ito ay, pwede ko sabihin, mga bagay, okay, na may kinalaman sa paglilingkod natin. At yun namang talento, ito naman yung pinakapuhunan mo, yung espiritu na binigay sa iyo ng Panginoon. Na naihahayag sa iba't ibang uri ng ministeryo at paglilingkod. At ito naman ay ayon sa abilidad. Ang ability, pwede natin sabihin something na meron tayo sa ating natural na buhay. At ayon dyan sa abilidad na yan, merong talent na hinanda ang Panginoon. Sabagat ang mga tao, sa abilidad na binigay ng Diyos sa atin, iba-iba rin tayo. Iba-iba tayo. Maaaring mas marami kang abilidad kesa sa akin. Kaya mas malaki ang talentong binigay sa iyo ng Panginoon. So hindi natin alam. Pero ito ay nadidiscover natin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. So in the parable of the virgins, oil signifies the Spirit of God. Whereas in this parable, talents signify spiritual gifts. The feeling of the Spirit in life enable us to use the spiritual gift in service. And the spiritual gift in service matches the feeling of the Spirit in life, that we may be perfect member of Christ. Amen. So may kinalaman din yung feeling of the Spirit, no, sa ating spiritual gift in service. So hindi natin hinihiwalay yun. Kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu, malakas, mainam, epektibo ang kanyang mga paglilingkod. Pero kung siya ay basyo, no, ang Espiritu ay nandun lang sa kanyang Espiritu, ang kanyang kaluluwa hindi tigma, hindi babad, hindi puspos ng Espiritu, ibig sabihin, ang kanyang paglilingkod ay minsan nauuwi sa makakaluluwang paglilingkod. Walang puwersa na nanggagaling, no, sa kapuspusan ng Espiritu. Kaya ang pagiging puspos ng Espiritu ay isang karagdagang abilidad sa ating mga paglilingkod. Alam nyo kasi yung mga puspos sa Espiritu, ibang klase yan, malalakas yan. At nadadama natin yan. Pag ang isang tao, puspos ang kanyang Espiritu, damang-dama mo ang buhay at ang taloy ng buhay na gagaling sa kanyang Espiritu. Pero yung iba, wala, hindi naman nag-pursue, hindi nagbabasa, hindi
nakikipagsalamuha sa Panginoon, nagpa-function din naman. Kaya lang, pag sa meeting, medyo makikinig muna yan. Gagrapsan ko. Tapos, bubuuin. Tsaka walang laman, walang impact. No, kailangan, upang maging epektibo ang ating paglilingkod, araw-araw, meron kang pagpapagal, nagbabayad ng halaga, upang mapuspos ng espiritu. Minsan nasisense ko yan. Alam ko yung mga kapatid na merong paghahabol sa Panginoon. Damang-dama. Pag sila'y nagpalaya ng espiritu, hindi din naman sinasabing eloquent ng kanilang pagsasalita. Pero dahil meron silang paghahabol sa Panginoon, ramdam na ramdam mo, meron espiritu at nakakatustos ng buhay. Yan ang sinasabi natin. Ang mga tapat na alipin na naghahain ng buhay, nagpapakain, at yung mga ganyang klaseng alipin ay tatanggap ng gantimpala sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi kayo lugi. Ang ating mga pagpapagal sa panahon na ito ay matuwid sa mata ng ating Panginoon. Kaya dapat mayroong ganyan. Amen. So regarding life, we are virgins. Regarding service, we are slaves. This means that in watchfulness, we are virgins. This relates to what we are. But in faithfulness, we are slaves. This relates to what we do. So dalawang bagay ang importante sa Christian. What you are, dapat isa kang virgin na may extra portion ng oil. That is what you are. Yun yung pinaka-persona mo. Pagkatao mo. Okay. Pero, regarding slaves, dapat meron kang paggawa at paglilingkod. Hindi tayo pwedeng kabila lang at wala itong kabila. Dapat ang isang believer ay balanse sa dalawang ito. Pero kung tutusin, ang pagpupuspos ng espiritu, okay, ay kadalasan humahantong sa paglilingkod din. Dahil kung meron kang pagpupuspos ng espiritu, yung espiritu mo may apoy, may ningas yan, malakas yan, hindi mo mapigil. Hindi mo papigil yan. Ibig sabihin, ang pagpupuspos ng espiritu ay nagre-resulta sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, burning yan. Huwag mong pigilan yan. Minsan nga sa meeting time na ho. Tama na. Hindi mapigil. Hindi mapigil si sister. Lalo na mga sister, pagka time na, dyan na sila nag-iinit. Pero maganda, yung bago pa mag-time, mainit ka na. Para hindi magmadali. Amen. Although we may like the term virgins, we may not like hearing that we are slaves. Nevertheless, we are not only virgins, but also slaves. To the virgins, the Lord is the bridegroom, but to the slaves, He is the master. Thus, not only we have dual status, but the Lord also has a dual status. On the one hand, He is the present bridegroom, and on the other, our strict master. Sometimes He is very present with us, but at other times, He deals with us in a strict way. Amen. So, dual status tayo. Virgin, slaves. Di ba? Tungkol sa ating katayuan, tayo ay dapat mga virgins. Puspos ng espiritu. No? At tungkol naman sa paglilingkod, tayo ay mga slaves na dapat gumagawa sa Panginoon. Siguro, mas gusto nyo yung virgins lang. No? Hindi slaves, pero hindi pwede. Kailangan dalawang status. Pero sa kapareho rin natin, ang Panginoon, dalawa rin ang kanyang status. Sa atin, ang bilang mga virgins, siya yung bridegroom, kasintahang lalaki. Kaya siya yung dadating
at sasalubungin ng mga virgins. No? At para masalubong mo at makasama ka sa kasalan, dapat may extra portion ng oil ka. Yun yung qualification. Kaya ang bridegroom ay para sa mga virgins na mayroong extra portion ng langis. Ibig sabihin, puspos ng espiritu. No, na sa panahon ng pagbalik ng Panginoon, sila ay mabubuhay na muli. Kung tutusin itong mga 10 virgins ay sumasagisag sa mga believers na natulog na. Natulog na bago nakarating ang Panginoon. Pero importante, bago natulog, puspos na sila ng espiritu. Kasi pag tulog ka na, hindi ka na makakagather ng espiritu. Kailangan bago makatulog, napuspusan na ng espiritu. Ibig sabihin, napuspusan ng espiritu at nakatulog. Tandaan nyo, kung tayo ay, kung madelay ang pagbalik ng Panginoon at hindi natin maabutan, lalo na may edad ka na, dapat puspos ka na ng Panginoon, nagle-labor ka na. Pero hindi ko sasabihin na pag matanda ka na, tsaka ka mag-labor, baka kulangin ka ng panahon. Dapat bata ka pa, inumpisahan mo na yan. No, baka hindi lang 50 years ang pagiging puspos ng espiritu. Hindi naman ako nagsasuggest ng ilang years yan. Hindi naman pare-pareho yan. No, merong bata ka pa lang, ang bilis ng kanyang paglago sa buhay. No, meron namang bata pa na save, tumanda na, ano pa rin, napakaliit pa rin ang kanyang paglago. No? Pero mas mabuti yung hindi humihinto. Kaya pagbalik ng Panginoon, yung mga virgins, sasalubungin nila ang bridegroom. Napaka-pleasant niyan. At doon naman sa mga slaves, aspekto ng slave, haharap naman sila sa kanilang master. Kaya sa bridegroom, pleasant. Napaka-pleasant. Kaya ang Panginoon may mga time pleasant sa atin. Napaka-kaaya-aya niya. Kasi bridegroom siya eh. Di ba yung kasintahan lalaki? Napaka-kaaya-aya sa kanyang kasintahang babae. Pero sa aspekto ng pagiging master o Panginoon, stricto siya. Pagdating sa gawain, stricto ang Panginoon. Hindi pwede yung mga trabahong hindi maayos. Kailangan maayos ang ating paglilingkod. Kaya nga sinasabi, faithful eh. Alam niyo ba yung isang character ng faithful? Dapat maagap. Maagap siya. At ginagawa niya ang mga gawain niya. On time siya. Kumisa kasi sa mga service, may mga bagay na dapat gawin. Hindi pa rin nagawa. Makupad. Dahil inuuna yung mga iba. Kaya ang pagpupuspos sa espiritu, nangangailangan ng oras. Ganyan din ang paglilingkod. Kaya, salamat sa Panginoon. Mula sa MR, ang dami natin natututuhan, di ba? Masaya ba kayo? Di ba? Kung wala tong MR natin, marami tayong hindi alam. Relax yung buhay natin. Pero dahil dito, nagra-rise up tayo. Ihahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen. The oil that fills the vessel reaches the very bottom of the vessel. It is from within that the renewing of our being takes place. And it is from within that transformation transpires. So may siningit dito, yung renewing and transformation. Renewing and transformation, madalas nagaganap siya sa feeling of the Spirit. Kasi ang renewing, o tinatawag natin pagbabago, ay dinadala ng Espiritu sa atin. Kapag ang Espiritu ay naidadaloy sa atin, yung mga kabaguhan na galing sa Panginoon, mga elemento, kayamanan, na i-deposit sa atin yan. At yun naman mga lumang bagay, nawawash out. Nawawash out siya. Kaya ito ay isang uri ng transformation. Ang pagdideposit ng mga sangkap
ni Kristo tungo sa mga believer. Okay? Ang pagdi-discharge ng mga lumang bagay mula sa mga believers. Renewing, okay? Pagbabago. Transformation, ibig sabihin, ay ang resulta ng pagbabago. Parang metaboliko yan eh. Metaboliko, parang kapag ang isang tao ay kumakain, nagkakaroon ng metabolism yan. Yung mga sustansya na kanyang kinakain na idideposito sa kanya. Kaya kung minsan na-express din yan eh. Tignan niyo yung mga mga complexion ng mga tao. Yung iba na maganda ang kanilang nourishment, medyo mas maganda yung kulay ng kanilang mukha. Hindi kailangan ng makeup. Yun naman mga kulang sa sustansya, napaka-pale ng kulay. So ganun. Kaya nababago siya sa pamamagitan ng metabolism at ito ay related sa kinakain natin. Spiritually, ganyan din siya. Kapag natatanggap mo ang mga ingredients mula sa espiritu, nababago ang buhay mo, ang ugali mo, kaisipan mo, damdamin mo. Nagkakaroon ng transformation, lalo na sa ating buhay kaluluwa. The fact that we need to be renewed from within does not mean that we do not need outward activities. The one who received 5 talents traded with them diligently and gained another 5 talents. This indicates that we need both the inward renewing and the outward service, the inward growth and the outward actions. We need to be deeply impressed with this principle. Amen. So, yung nakatanggap ng 5 talento, kinalakal niya yung 5 talento. Kinalakal. Parang namuhunan siya dahil meron siyang 5 talento at siya ay tumubo ng 5 talento rin. Ang ibig sabihin, nakapagbunga siya ng 5 talento. So, kung minsan yung mga kapatid na merong talento, malaki ang kanilang talento, nakakapagbunga sila ng mga 5 talento rin. Kung minsan, hindi naman isang tao lang ang nag-gain nila na mayroong 5 talents. Nakaka-gain sila ng 5 tao na isang talent equals to 5 din yan. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung bunga ng ating mga pagpapagal. Anong nagiging bunga mo? Di tao. Tao ang binubunga natin dito, hindi pera. Sa mundo, nagninegosyo yung mga tao, ang binibilang nila ay salapi. Yun ang tubo nila. Pero sa spiritual, ang ating binibilang ay tao na natatamo natin. Halimbawa, isa sa possession siya ay yung gospel. Pag ginamit mo yan, anong nakukuha mo? Tao. Kaya isa sa mga kinumit ng Panginoon sa atin ay ang ebanghelyo. Gamitin natin yan para sa pagtatamo ng mga tao. Kaya ngayong panahon na ito, kailangan mag-rise up ang mga church, mga kapatid, mga individual. Mag-preach ng gospel para sa pagpaparami. Sa aking obserbasyon, medyo mahina ang gospel sa panahon na ito. Hindi ko lang alam kung sa mga lugar nyo. Pero dito sa lugar namin, parang mahina. Kaya kailangan mag-rise up tayo. Paano maparami ang bilang ng tao, lalo sa church, sa recovery, through the gospel. Ito ay isa sa gawa ng mga alipin ng Panginoon na maghahayag ng ebanghelyo. Isa ang talent mo, di at least nakakuha ka ng isang tao na may isang talent din. Yan ang pinakamaliit. Regarding the aspect of life, we need to be renewed from within. And regarding the aspect of service, we need to be very active outwardly. Sometimes, we may be so active outwardly that we neglect the inward renewing. But at other times, we may care so much for the inner life that we do not work adequately. Minsan hindi tayo balanse. Meron yung
binibigyan ng pansin yung inward feeling. Palaging basa ng basa, nagpa-pursue, nananalangin, nasa loob ng kwarto, hindi naman lumalabas. Punong-puno na, hindi pa rin lumalabas. Yan ay, ibig sabihin, unbalance yung ganyan. Hindi pwede yung ganun. O, meron ako mga alam o nakikita minsan. Palagi lang nasa loob. Walang paghayo, walang pagbibisita. Hindi pinupuntahan yung mga kapatid, hindi na humahayo para mag-preach ng gospel. Isang linggo, takot. Nasa bahay lang. Pero nagpa-pursue naman. Pero kulang yan. Kulang yan, sasabihin ko sa inyo. Pag humarap ka sa Panginoon, pag tinanong niya, ilan ang iyong bunga? Panginoon, ang daming chapter na nabasa ko, ang daming verses. Ilan na naging bunga mo? Ang daming life study na binasa ko, Panginoon. Ilan ang bunga mo? Marami po akong fellowship sa inyo, Panginoon. So yan ay partial. Ibig sabihin, isang side lang yan. Wala kang bunga. Pwede naman tanungin ng Panginoon. Bakit wala ka maraming langis sa loob mo? Panginoon, dami ko pong lakad lagi. Bisita, gospel. Ibig sabihin, pero wala namang espiritu. Ano resulta? Wala rin. Kaya mga kapatid, pansinin nyo itong dalawang bagay na ito. Hindi pwedeng isang side ka lang. Virgin ka, you need the feeling of the Spirit. Slaves ka, dapat meron kang pagpapagal at may gawain ka. Diba? Yung mga iba naman, at least nakikipag-trade. Ano ba yung trade? Sumasama sa church. Lumalabas yung church, lumalabas din siya. Nakikigrupo siya. Yun ay trading kung tawagin. Umaambag siya. Hindi ba yung mga mayayaman? Marami silang pera. Hindi naman sila nagnenegosyo. Nilalagay lang nila yung pera nila sa bangko. Yan, kumikita yan. Pag kumita yung bangko, yung pera nila tumutubo din. So, meron din mga ganyan. Pero ang importante, meron tayong bahagi sa mga gawain. Meron tayong bahagi. Amen. Okay, so to be like this is to be an unturned cake. Unturned cake. On one side, we are burned to charcoal, and on the other side, we are raw. Neither side is good for eating. We need to be a turned cake. If we work too much, the Lord will tell us to rest. But if we rest too much, the Lord will tell us to work. Amen. So, ibig sabihin, meron kang pagpapahalaga sa kabilang side, side by side. Parang inahambing dito, yung sa Hosea, sinasabi dito, yung cake na unturned. Hindi binabaling yung cake na niluluto. Alam mo yung mga hot cake? Nilagay mo sa sa kawali. Hindi mo siya binaliktad. Nasunog yung isang side pero hilaw yung kabilang side. So yan yung sinasabi natin na unturned cake. Maraming mga pag-feel ng espiritu, wala naman labor. Meron nagle-labor, wala namang feeling of the Holy Spirit. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung mga sobrang work, magpahinga naman kayo. At yung sobra na sa pahinga, mag-work naman kayo. So, ito yung yung pinakita sa atin na dalawang status ng believer. Sa isang banda, sa buhay siya ay virgin. Dapat filled siya ng Espiritu. Sa kabilang banda siya ay slaves. Dapat tapat siyang naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng mga talento at possession na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So lahat ng ito ay mga paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. So salamat Panginoon.
Dito sa MR na ito, pinaalalahanan mo kami na kami ay mag-rise up. Tahakin namin ang landas ng pagpupuspos ng Espiritu sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Panginoon, nawa, sa pamamagitan ng pagkapuspusan ng Espiritu, mapalakas din kami na humayo at paglingkuran ka bilang mga tapat na alipin. Amen.